Sarap. Guys, kamusta na? Eto, nandito ako, kakalinis lang. Pool boy ako ngayon. Paano, nagpapahinga lang ako dito kanina, palakad-lakad. Tapos pagkatingin ko nga dito sa pool, kung ano-ano yung lumulutang, may mga dahon, may mga insekto. Pag mga ganyang bagay, hindi ako mapipirme, kaya kinuha ko lang yung net, tapos naglinis ako. Yung init nga ng araw, tapos alam niyo yung net, kahit magaan, kapag nasa tubig kasi yan, may konting puwersa rin, so nakakapagod. Ano bang kasunod ng pagod? Siyempre, gutom, di ba? Kaya nga ngayon, nagka-crave ako. Gusto ko ng fried chicken. Sakto, meron akong nato sa fridge ngayon na chicken wings. Luto tayo ng kakaibang fried chicken. Masarap to, guys. Alam niyo yung fried chicken na may glaze? Korean, di ba? Alam ko, nakatikim na kayo nun, pero marunong na ba kayo magluto nun? Marami kasi akong tip na i-share sa inyo. I'm sure, pakakapulutan nyo to ng aral. Kaya kung ready na kayo, tara! I-ready na rin natin yung fried chicken dahil gusto ko nang kumain. Vanjo Merano po ng panlasangpinoy.com. At para sa ating video, magluto naman tayo ng Korean fried chicken. Alam ko na yung iba sa atin medyo nakukomplikaduhan sa steps dito. Kaya para nga dito sa ating recipe, pipilitin natin na simplihan ang pagpapaliwanag para naman mas madali ninyong masundan. Kaya kung handa na kayo, ito na yung mga ingredients na kakailanganin natin para sa ating Korean fried chicken recipe. Make sure na kompleto na yung mga ingredients at kung ready na kayo, tara, magluto na tayo. I-prepare muna natin yung chicken. Meron ako ditong chicken wings. Pero pwede kayong gumamit ng ibang cuts ng chicken dito Kagaya na lang ng drumstick, ng chicken breast o ng thigh. So itong chicken wings, hinati ko na. So ito yung drummet, ito yung winglet. Yung wingtip, yung pinakadulo ng pakpak, tinabi ko lang yon. Usually kasi niluluto ko yon as stock para dun sa sabaw. Malasang-malasa kasi yun Itong chicken na to, hinugasan ko na to, pero pagkahugas, tuyuin ninyo Importante na tinutuyo muna natin yung chicken bago natin ilagay dito yung mga pampalasa. Pagdating sa pampalasa, meron tayo ditong luya. So ang gamit ko dito ay grated na ginger. So makikita ninyo pinong-pino, no? Pag sinabi natin grated ginger, ginigrate natin yan. May reason kung bakit kailangan i-grate. Dahil ayaw natin yung tipong mahibla na part ng luya, di ba? Kapag hinihiwa kasi natin medyo mahibla, so pwede ninyong i-mince pero buo-buo pa rin yan. Ang gusto natin dito, yung hindi masyadong mahibla at saka pinong-pino. Kaya ginigrate natin yan. Naglalagay din ako dito ng Maggi Magic Sarap. Alam naman natin, di ba, na itong Maggi Magic Sarap nagbibigay ng linamnam sa mga niluluto natin. Dahil inaangat nito yung natural flavor ng mga ingredient. So, etong dalawang ingredients lang muna na to ang gagamitin natin. Hahaluin ko lang ng mabuti. Siguraduhin nyo lang na nahalo na yung mga ingredients dito Kaya importante na nirarab natin itong chicken. Gamit lang kayo ng guantes kung meron kayo. Pinakamaganda dito, mababad natin yung chicken ng mas matagal. So kung may oras pa kayo at kunyari hindi naman kailangan kagad lutuin yung chicken, I strongly suggest na gawin natin ito overnight. Pero kung talagang nagmamadali kayo, at least mga 1 oras na pagbabad para malasang-malasa na yung chicken. So itatabi ko lang muna to, tatakpan ko lang tong bowl at ilalagay ko lang sa loob ng refrigerator. Papabayaan ko lang to ng at least 1 hour. Para sa part na to, gawin muna natin yung glaze. So medyo marami yung mga ingredients na gagamitin natin, pero iisa-isahin ko to para at least maintindihan ng lahat. Kailangan lang muna natin ditong magisa, kaya nagpapainit lang ako ng saucepan. Habang nagpapainit tayo, ilalagay ko na yung mantika. So konting mantika lang gagamitin natin. Maximum lang to ng mga 1.5 to 2 tablespoons. At magigisa tayo dito ng 3 ingredients. So meron ako ditong bawang, luya, at sibuyas. Alam ko naman na yung bawang masarap, di ba, kapag niluluto natin. Pero para dito sa ating glaze, hindi natin iba-brown yung bawang. Dahil iba yung magiging lasa niyan kapag binabrown, di ba? Kaya nga, uunahin kong igisa muna dito yung sibuyas. So itong mantika natin, papainit na. Ilagay muna natin itong onion. Ang gamit ko ay red onion o purple onion. Yan yung tinatawag natin na pulang sibuyas. At kung mapapansin niyo, hiniwa ko lang yan ng maliliit. So sobrang pinong-pino na paghiwa, mas maganda. Yung iba nga, ginigrate din tong sibuyas. Kumbaga ginagawa yung ginawa natin sa luya. Gumagamit sila ng grater tapos ginigrate. Sinusubukan ko rin minsan yun, pero para sa akin,
mas okay na hiwain na lang yung sibuyas ng maninipis. Kasi kapag ginigrate natin yung sibuyas, nagtutubig eh. So, nasa sa inyo kung saan kayo komportable. Kaya nga ang ginagawa ko dito sa sibuyas, ginigisa ko lang to hanggang sulumambot na. Pwede nga pala kayong gumamit ng kahit anong kulay na sibuyas dito, okay lang. So, konting halo-halo lang muna. Siguro mga 1 to 1.5 minutes na pag-isa sa sibuyas para talagang maging malambot na. At dito ko pa nga lang ilalagay ngayon yung bawang. Saan ba yung bawang? Ito. So, etong bawang natin, kapareho nung ginawa ko dun sa luya kanina na hinalo sa chicken. Ginrate ko rin. Madali lang naman mag-grate yung bawang eh. Hindi kumpara ng sibuyas. Pero kung gusto niyo na gumamit ng minced garlic, just make sure na talagang pinong-pino yung pagkakahiwa natin. After mga 30 seconds na pag-isa sa bawang, meron din tayong ingredient dito na luya. So, ganun din tong luya na to. Grated din. At itinutuloy ko lang yung pag-isa dito for 1 minute pa. Guys, meron din pala tayong ibang option pa pagdating sa bawang at sa sibuyas. So aside from the grated na garlic at ginger na kaninang nilagay natin, pwede rin kayong gumamit dito ng garlic paste o ng ginger paste na bibilihan sa mga grocery stores. Depende yan sa availability, no? Pero usually dito sa location namin, may mga ganon. So kung nagmamadali kayo, pwede kayong gumamit ng either ginger paste o ng garlic paste dito. Next, naglalagay ako dito ng gochujang. Siyempre, di ba, Korean tong niluluto natin, kaya dapat may gochujang. Alam ko, karamihan sa atin familiar na sa ingredient na to. Pero dun sa mga hindi pa familiar, itong gochujang ay red chili paste. So, Korean red chili paste to na fermented at considered ito as condiment. Halu-haluin lang natin. Tapos, niluluto ko lang yung mga 30 seconds lang. Naglalagay tayo dito ng hot sauce. So, itong hot sauce, depende to sa heat tolerance ninyo. So kung gusto talaga ninyo ng maanghang, damihan ninyo yung hot sauce. Pero kung hindi naman kayo masyado sa hot sauce, kahit konti lang or kahit patak-patak lang. So halu-haluin lang natin, tapos ituloy na natin yung pagluto kasi tuloy-tuloy na rin naman to eh. Toyo. Pwede kayong gumamit ng regular soy sauce or pwede kayong gumamit ng soy sauce na less sodium, no? Yung low sodium. Ang importante dito, habang nilalagay natin yung mga ingredients, halo lang tayo ng halo. At meron nga ako ditong mirin. Pag sinabing mirin, yung flavor profile nito manamis-namis. Ito yung karaniwang ginagamit sa mga Japanese dishes, sa pagluto ng mga sukiyaki, etc. So yun. So haluin lang natin at meron nga tayo ditong honey. So matamis na tong mirin, pero tong Korean fried chicken glaze, dapat mas matamis. Kaya naglalagay ako dito ng honey. Kung walang honey na available, pwede kayong gumamit ng corn syrup. So, yan lang. At pinaka-last na ingredient na ilalagay ko dito ay sesame oil. So, ito na yung magiging glaze natin. Paglagay ng sesame oil, hinahalo ko lang itong mabuti. Para lang makasigurado tayo na na-distribute yung mga ingredients. So, mapapansin nyo ngayon, pagdating sa lapot, hindi pa masyado, di ba? As in, malabnaw pa, oh. Although maya-maya kapag pina-cool down natin ito, lalapot pa to ng konti. Mas maganda na talagang malapot na malapot. Kaya nga ginagawa ko dito, gamit ang mahinang heat o mahinang apoy, kung naka-apoy man kayo, i-reduce natin itong sauce. So, haluin natin habang pinapa-reduce. Ibig sabihin kapag sinabi natin reduce, pinapa-evaporate pa natin yung liquid content nito. So, mas lalong kukonti yung amount ng sauce, mas lalong liliit yan, kung baga. Pero mapapansin niyo habang tumatagal, habang nagre-reduce, unti-unti namang lumalapot to. And after the 10-minute mark, eto na yon. I-check na natin. So, yan. Eto na yung lapot na gusto ko. Saktong-sakto na to. So, ito Diba? So, para sa akin, saktong-sakto na yung lapot na yan. Ayoko nang mas palaputin pa dito dahil baka pag nag-cool down, mas lalong tumigas, mas mahirapan tayong i-apply mamaya sa chicken. So once na ganito na, i-turn off na natin yung ating lutuan. At itatabi ko lang muna to. And habang pinapa-cool down to, yung chicken naman yung i-prepare natin. Gawin natin yung batter sa chicken. Ito yung magiging coating niya bago natin iprito. So guys, at this point, okay na yung ating glaze. Saktong-sakto yung lapot. Ready na tayo para iprito yung manok. Usually, ang ginagawa ng iba, pinaghahalo muna yung ingredient ng wet batter. Ito yung wet coating ng chicken bago iprito. Pero hindi natin gagawin yun dahil nga, kailangan muna nating painitin itong mantika. Ang reason dyan kasi yung wet batter natin,
may kasamang baking powder yon. At yung baking powder, since wet butter, di ba may liquid ingredient, nagre-react sa tubig. Ibig sabihin, kapag nilagyan na natin ng tubig kagad yung baking powder, mag-activate yon. So magre-release na kagad yon ng hangin, yun kasi nagpapakapal or nagpapaalsa. Ayaw naman nating mangyari yon dahil kapag lulutuin na natin para iprito, hindi na magiging ganun kaalsa yung chicken. Kaya nga, importante na initin muna natin itong mantika hanggang sa umabot na to ng 350 degrees Fahrenheit. Pwede pa natin itong i-increase up to 370 kung gusto ninyo. Pero para sa atin right now, 350. Okay na yan. At this point, yung mantika, malapit na ma-reach yung ating temperature. Kaya, paghalu-haluin na natin yung mga ingredients para dito sa wet batter. Simple lang naman yung mga gagamitin natin. Meron ako ditong harina, so all-purpose flour ito. Yung regular na harina lang ha. Meron kasing mga self-rising, etc. Kunin nyo lang yung ordinary, kumbaga regular lang talaga. Tapos, cornstarch, makakatulong to para magpalutong dun sa chicken natin. Kung walang cornstarch na available, pwede kayong gumamit ng potato starch dito. Ito na nga yung baking powder. So, hindi baking soda ha, baking powder yung gamit natin. Asin. Yung pinakapinong asin yung gamitin niyo. Tapos, ito naman yung garlic powder natin. At meron din tayo ditong tubig. Kaya nga tinawag na wet batter, di ba? Dahil nga dapat may wet ingredient. Pero bago natin ilagay yung tubig, just make sure na nahalo na muna nating mabuti yung mga dry ingredients na nandito sa bowl. Kuha lang kayo ng wire whisk para mas madali. At dahan-dahan na nating ilagay yung tubig dito. And guys, tandaan niyo, gagawin niyo to kapag mainit na yung mantika. Yung mantika kasi, ininit ko doon sa gilid. So, tuloy-tuloy pa rin yung pag-init nun habang ginagawa natin itong wet batter. Konting tubig lang muna. So, ang ratio ng tubig natin versus dito sa dry ingredient is 1:1. So, for example, meron tayong total of 1 cup na pinaghalo-halong dry ingredients. Dapat yung tubig natin 1 cup din. Malalaman nyo naman kasi kapag hinalo ninyo, tingnan nyo, ang lapot, di ba? As in, sobrang lapot. So, kulang pa yan. So, kung gusto nyo tansyahan yung laban, dito natin to susukatin sa lapot nitong mixture. Or better yet, i-check nyo na lang yung recipe natin. Para nang sa ganun, eksaktong-eksakto. Kahit hindi na kayo nagtatansya, idirekta nyo na kagad na ilagay yung tubig lahat, basta haluin nyo na kagad mabuti. So, punta lang kayo sa panlasangpinoy.com para at least makita ninyo yung recipe nito. Siyempre guys, diba, kumpletong recipe para talagang mag-guide tayo properly. At i-check nyo rin yung description ng video na to para doon naman sa listahan ng mga ingredients. So yan guys, at this point, okay na to. Ito yung gusto natin na consistency. Yan, so hindi yung sobrang lapot. Saktong-sakto lang talaga. Okay na to. At mainit na rin yung mantika. Pero bago ang lahat, syempre, kailangan na nating i-dip yung chicken dito. Huwag muna nating lahatin ha. Siguro mga kalahati lang muna or mga 1/3 lang ng total chicken natin. Medyo marami-rami kasi itong gamit kong chicken eh. Just make sure na na-coat lang mabuti ng ating wet batter, yung chicken. Huwag nyo nang halu-haluin pa, i-coat lang natin. Kaya iniikot ko lang. Tapos okay na to, ipiprito na natin yung chicken. So guys, at this point, eto mainit na yung mantika natin. At kung mapapansin niyo, meron ako ditong baking tray na may wire rack. Dahil nga, pagkaprito ng chicken, ito-double fry natin yun. So dito muna natin ilalagay after ng first fry. Tapos, papahingin lang natin saglit mga 8 to 10 minutes. Then ito-double fry natin para lalong mas lumutong. And of course, no, kapag naluto na natin ng tuluyan, ibabalik natin uli dito yung chicken para tumulo naman yung excess na mantika. Para hindi ito maging sobrang mamantika. At yun nga, paano nyo malalaman kung ready na yung mantika? So, marami tayong iba't ibang paraan. Ano? Pinaka-best pa rin syempre na meron kayong thermometer. Pero kung wala, yung ginagawa ng iba, kumukuha ng toothpick or ng barbecue stick. Tapos, nilalagay lang yan dyan. Kapag bumula, nakatulad dyan, nakikita nyo naman, di ba? So, ibig sabihin, okay na yan, pwede nang pagprituhan. Pero sa atin kasi dapat precise yung temperature. Dapat 350 degrees Fahrenheit at least. Kaya, meron ako ditong thermometer. Yan na, may red dot pa yan eh. So, malalaman ko na eksaktong-eksakto na 350 to. Paki-convert na lang sa Celsius ha. Kasi nga, kapag mas mababa, pag nilagay natin yung chicken at pinirito, mangyayari dyan yung temperature biglang bababa rin. So, dapat na maintain niya between 330 to 350 habang piniprito. Kaya importante na nasa 350 tayo bago tayo mag-umpisa.
So guys, above 350 na tayo. Nasa 351 ngayon. Ibig sabihin, pwede na nating umpisa ng pagprito. So, kunin lang natin yung chicken. Importante na huwag ninyong ilalagay kagad habang marami pa yung butter nito. So, pabayaan nyo muna na tumulo yan. Hindi naman pakapalan ng butter ang laban dito Then, dahan-dahan nating iprito ngayon. So yan, dadaan-dahanin lang natin. At importante dito, habang nagpiprito tayo ng chicken, hindi dapat natin kina-crowd yung lutuan. Huwag yung tipong dikit-dikit tong mga to. So bigyan natin ng space. So yan guys, pabayaan muna nating maprito tong chicken. So initially, piniprito ko lang to ng mga 5 to 7 minutes. Kaya babantayan natin. So yan. Babalik rin ko rin to kasi hindi siya fully submerged. Para at least okay din yung nasa ibabaw, no? Maprito ng saktong-sakto. At habang nagpiprito tayo, yung ibang natirang chicken, ilalagay ko na muna dito sa ating batter. Para at least, di ba, tuloy-tuloy yung ating pagluluto. Wala tayong nasasayang na oras. So itong total na 3 pounds ng chicken wings na gamit ko, nagpiprito tayo ng 3 batches. So 1 pound per batch. So guys, eto sinagad ko na ng 7 minutes para at least mag-brown ng konti. So dapat ganito yung itsura. So yan. Ready na tong ating lalagyan. Kaya didiretso ko na dito. So itong chicken, hindi pa masyadong luto yan. Kasi kadalasan, siguro mga hanggang 10 to 12 minutes talaga para maluto mabuti yung chicken. Siyempre, di ba, yung chicken wings yung pinakamabilis maluto dahil nga ito yung pinakamanipis. Alam nyo naman, di ba, yung technique na lagi kong tinuturo sa inyo, kung gusto niyo na mas malutong yung piniprito, i-double fry lang natin yan. At papatuluin ko lang yung mantika. Then, ipiprito ko naman itong batch na nandito sa batter. So, yan, dahan-dahanin lang natin. Kanina kinakamay ko, hugas ako ng hugas, kaya tong na lang gagamitin ko. At itong third batch na nga yung ating lulutuin ngayon. So, saktong-sakto lang yung batter natin para dito sa mga chicken. Isang technique para hindi masyadong dumikit. Kasi minsan, yung oil natin hindi ganun kalalim to the point na maluluto kagad yung chicken. So, para at least hindi siya dumikit, ang ginagawa ko dito, pinapabayaan ko munang maluto habang nakaangat pa siya. So, hindi pa nakadikit sa ilalim ng pan. Para nang sa ganun, kapag dumikit, yung batter niya ay matigas na. Kumbaga naluto na ng bahagya. Hindi na didikit sa ilalim ng pan. So itutuloy ko lang yung pagprito dito Mga 5 to 7 minutes hanggang sa maging kapareho na ng mga unang naprito natin. Tapos ito-double fry na natin yung mga naunang batches. At this point, ready na tayo para mag-double fry. So kunin lang natin actually, since hindi na mainit to. Pwede na nating idiretso yung mga chicken na una nating naprito. So gaya nga nung lagi kong sinasabi, itong pag-double fry, isa tong technique para mas mapalutong natin yung chicken. Basta importante dito, maparest muna natin yung chicken for quite a while, mga 5 to 10 minutes, hanggang sa mag-cool down ng bahagya bago ninyo iprito ulit. So yun yung importante dyan. Hindi yung tipong double fry na tatanggalin nyo agad tapos after 1 minute ibabalik ninyo. Hindi masyadong magti-take effect. At pagdating sa pag-double fry, dapat mainit na mainit pa rin yung mantika natin. Kaya nga at this point, ininitan ko lalo. Ginawa ko nasa 370 degrees Fahrenheit. So yan, itutuloy ko lang yung pagluto for another 5 minutes. Pag nagdo-double fry ako at hindi ako naka-deep fryer, sinisigurado ko rin na binabalik-baliktad yung chicken. So guys, at this point, okay na to. Nakikita ninyo na nagbabrown na yung chicken. Tapos mafe-feel nyo naman yan gamit yung tong ninyo na, uy, matigas na. Pero syempre, hindi natin mabavalidate kung crispy na. Kailangan natin tikman talaga. At ang pinakaunang magiging crispy dyan, syempre, yung mga maliliit at maninipis na parts na katulad nito. So yan, tatanggalin ko lang muna dito. At itutuloy ko lang yung pag-double fry dun pa sa mga natirang chicken. Pagkatapos nito, ilagay na natin yung glaze na niluto natin kanina.
And guys, at this point okay na tong ating fried chicken. Super crispy na. Sumusampulan natin O, rinig nyo naman, di ba? Mamaya natin sasampulan yan kapag meron na ditong glaze na ginawa natin. So, ito yung ginagawa kong technique para hindi masyadong mawala yung pagkakaluto ng chicken natin. Kasi usually, kapag napaluto na natin after double frying, nilalagyan na natin yung chicken dito sa glaze, tapos papaikot-ikutin lang natin. Ang tendency nun, yung glaze, mas maraming napupunta sa chicken. Hindi kapag kinagat mo, hindi na ganun kalutong. Kaya ginagawa ko dyan, para ma-maximize pa rin natin yung pagka-crunch, binabrush lang natin to. Ganun lang kasimple actually. So, brush nyo lang. Kasi ni-brush lang natin na all around. Hindi nyo naman kailangan damihan kaagad yung nasa brush Pwede naman nating balik-balikan yan. O, kita nyo, diba? And yung iba magtatanong, kasi diba nauso na yung mga silicone brushes compared dun sa mga ganitong bristle, yung traditional. Kung ako tatanungin ninyo, mas prefer ko yung traditional na bristle. Kasi yung silicone medyo makakapal yung bristle nun Para sa akin medyo challenging kapag yun gagamitin. So yung regular na bristle lang, yun ang suggestion ko. O diba? Super easy lang. Kung gusto niyo involve yung mga kids, di sila yung pagpinturahin, pinagpintura, pinag-brush ninyo yun. Sila yung pag-brush ninyo nitong ating glaze. Tapos yun nga, binabaliktad ko, kaya mayroon akong tong dito para mas madaling mabaliktad. So dito na rin natin ibaliktad sa lalagyan niya. Diba? And guys, kung gusto niyo talaga ng maraming glaze, I suggest na i-double coat ninyo. Kanina di ba nag-double fry tayo? I-double coat ninyo, katulad ngayon. Ito yung single coat ng glaze, di ba? Yung kabilang side may single coat na rin. So pagkatapos nitong side na to, ibaliktad nyo ulit. Tapos, kung may natira pang glaze, i-glaze ninyo. Basta ang tip ko lang, pagkalagay ng glaze, kainin nyo na kagad. Kasi nga, baka ma-absorb di ba? Sayang yung lutong nito. Unless ayaw ninyo na masyadong malutong. So it's all up to you. Nananakam na ako. Kaya nagmamadali na Yun Uy. Look at that, guys. Okay. At yun nga. Ito, sampulan na natin. Bago ko i-plate, lilipat ko pa sa serving plate yan. Pero gusto ko munang masampulan para marinig ninyo. Sarap. Ang sarap ng glaze niya. Ipi-plate ko pa pala to. Pero at least, diba, narinig nyo na. Panalo. Toasted sesame seeds, ito yung sinasabi ko sa inyo kanina na optional lang. Pampapogi lang yan. At para nga mas maging appetizing, itong ating Korean fried chicken, eto. Naghiwa lang ako nung dahon ng sibuyas. So, pahaba lang na manipis. Ilalagay ko lang yan dito sa gitna actually. Hindi na natin yan ikakalat. Masyadong maraming hiniwa ko na. Dito lang usually yan, sa gitna. Kung gusto maglagay sa sides, okay lang din. Pero hindi na dito sa gilid na to Para makita pa rin natin yung ganda nga ng chicken. O yun, ayos na to. O guys, ito na ang ating Korean fried chicken. Tara, kain tayo. Sarap. Kahit na mahulog malutong pa rin. Ayos. Subukan nyo yung recipe natin Magkita-kita tayo ulit sa ating mga susunod pang videos.